Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Oy, walang pasok. Oo nga, walang pasok, walang excuse para hindi manood ng UNTV Shop. Yan, diba? tama. Sana hindi masyado matraffic mamaya, no? Dahil wala namang pasok, di ba? Oo, pero maraming magmumall. Hindi ko magmall sila malapit doon. Pumunta na rin sila doon. Pumila na kayo, baka makapasok pa ng libre naman eh. Diba? Oo, maraming VIPs na dapat abangan mamaya, diba? 13 kings yung maglalaban-laban. Si Manny Pacquiao pupunta, diba? Oo, Senator Manny Pacquiao will be there. Tapos maraming dapat abangan. Ako nga hindi ko pa nakikita yung lineup eh, pero excited na ako. Oo, kasi maraming nga daw bago, diba? Yung Bureau of Customs, bagong-bago talaga yun, batang bata. Ang PNP medyo na reshuffle ata sila. So iba na rin yung kanilang mga players. Exciting to ha, talaga naman. Maraming dinagdag, pati judiciary, National Heroes Day ngayon. Sino ba ang kilala mong national hero? Andres Bonifacio, Jose Rizal. Si Sultan Kudarat, kilala mo ba yun? National hero din yun. Ginawang sa panahon ni Pangulong Marcos, ginawang ano yun. 50 years na naghari sa, nag-rule sa Mindanao yun. Hindi sinakop ng Espanya yung lugar niya. Talaga? Hindi yun. Aba, kailangan magbasa-basa pala ako ng mga heroes. Si Porky magaling sa ganyan. At mga history. National heroes. Mga ganyan. Sige. Magandang umaga mong muli. Ngayon po'y araw na ng Lunes, 29 ng Agosto, UNTV Cup Season 5, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Mga biktima ng aksidente sa Bulacan at Bacolod tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at China dapat ibatay sa arbitral ruling ayon kay Pangulong Duterte. Pilipinas kabilang sa idineklarang happiest place sa mundo ng The New Economics Foundation. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng tumaas ngayong linggo. Pagbubukas ng UNTV Cup Season 5, mamayang gabi na. Pinakabagong koponan na BOC o Bureau of Customs, Transformers, makikipagsabayan sa mga veteranong team sa liga. At para sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Bulaon, San Fernando sa Pampanga na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. Bago po ang detalye ng ating mga balita, tunghayan muna natin ang mga balita sa nakalipas na weekend. Mahigit 10,000 drug-dependent na ang sumuko sa lalawigan ng Pampanga at patuloy pa itong nadaragdagan. Dahil dito, sumulat na si Governor Lilia Pineda kay Pangulong Rodrigo Duterte upang humingi ng permiso na makapagpatayo ng rehabilitation center sa mga kabundukan. Paliwanag ng gobernadora, walang drug rehabilitation sa lalawigan at hindi rin maaaring ikulong ang mga ito dahil siksika na ang mga preso sa loob ng kulungan. Ang sabi ko po kay President Duterte, sumulat po ako, Mr. President, ganito po karami yung aming mga drug user. Ano po yung gagawin namin? So yun po, inaantay ko po yung sagot. At doon kami magtatayo ng rehab na malaki. Yung umaga pa lang, nagbubungkal na sila ng lupa doon. Nagpapangin na sila. So yung kakainin nila, ikakarin nila. Samantala, nagsagawa ang Central Luzon Regional Cooperative Development Council ng kauna-unahang Regional Agriculture Cooperative Congress sa Clark, Pampanga. Ito ay may temang pagbabago sa kabukiran sa kooperatibang pamamaraan laban sa kahirapan. Layo nitong maibsan at malabanan ang kahirapan na nararanasan ng ating mga magsasaka at mangingisda.
Ayon kay Senator Cynthia Villar, ang pagkakaroon umano ng kooperatiba sa bansa ay mahalaga upang maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan. At yan naman talaga ang essence ng existence ng mga kooperatiba. Ang iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Ang mga cooperative rin ang nakikita kong malaking parte ng solusyon upang maibsan ang mga kahirapan sa rural areas. Mahigit 100 residente naman sa bayan ng Aroroy, Masbate ang nagsagawa ng kilos protesta laban sa isinasagawang open pit mining ng Filminera Mining Firm. Ayon sa mga ito, apektado ang paghahanap buhay ng marami sa kanila dahil sa ginagawang pagmimina. May mga lupang sakahan na sinakop na ng naturang mining company. Kakaunti na rin ang nahuhuling mga isda dahil apektado na ang dagat ng putik na nagmumula sa minahan. Halos 1 day 1/8 na lang yung tao na kumakain sa isang araw. So ito ay dahil sa lahat ng lugar na pinagmiminahan ng kumpanya na dating pinaghahanap buhayan ng Tegaron ay itinataboy. Pag hindi man maitaboy at nahuli ng security guard, dinadala na ito sa pulis at kinakasuhan ng trespassing at theft of mineral. Nangangamba din ng ilan sa nararanasang biglang pagyanig sa lugar. Nauna, yung alikabok dyan. Pangalawa, ang init ng lugar namin dito. Yung pag-blasting lang dyan, yung pag-blasting nga lang, apektado yung mga Kasunod nito ay nanawagan ang mga apektadong residente kay Pangulong Rodrigo Duterte at Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na mapigilan sa lalong madaling panahon ang hindi tamang pagmimina sa kanilang lugar. Balita naman sa labas ng bansa. Napatay ng Bangladeshi Security Forces ang 3 Islamist militants noong Sabado. Kabilang sa napatay ang hinihinalang mastermind sa pag-atake sa isang cafe sa Dhaka noong nakaraang buwan kung saan 22 ang nasawi na karamihan ay foreign tourists. Ayon sa head ng counter-terrorism unit ng Dhaka Police na si Monerul Islam, na-corner ang mga suspect sa hideout ng mga ito sa labas ng syudad kung saan nagkaroon ng palitan ng putok matapos na tumanggi ang mga ito na sumuko. Kinilala ang suspected mastermind na si Tamim Ahmed Chowdhury, isang 30-year-old Canadian citizen na ipinanganak sa Bangladesh at sinasabing national commander ng Islamic State sa bansa. Walang pasok ngayong araw sa mga eskwelahan, gayon din sa mga pribado at pampublikong opisina sa buong bansa dahil sa paggunita sa taunang National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani. Idineklara ni dating Pangulong Benigno Aquino III na regular holiday ang August 29 sa bisa ng Proclamation No. 1105. Batay sa Republic Act No. 3827, binibigyang pugay tuwing huling linggo ng Agosto ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Samantala, lifted din ang number coding scheme ng MMDA sa buong Metro Manila. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki sa Bacolod City na nawalan ng malay matapos umanong tumama ang ulo sa kalsada. Narito ang hataw na balita ni Primrose Gilaran. Duguan at walang malay nang madatna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki sa gilid ng kalsada ng Verbena Street, Libertad, Bacolod City, pasado 1:00 ng madaling araw ng Sabado. Nakilala ang biktima na si Teddy Perez Beres Jr., 37 anyos. Ayon sa isang nakasaksi, naglalakad si Berhes ng pagewang-gewang nang bigla na lang itong bumagsak. Tumama ang ulo nito sa simento at nawalan ng malay. Dagdag pa na nakakita sa biktima, basang-basa ito dahil sa ulan at nangangamoy alak din. Agad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Berhes at nilapatan ng Pangunang Lunas ang tinamo nitong sugat sa ulo, mga pasa sa mukha at pagdurugo ng kanang tenga. Matapos nabigyan ng first aid, ay dinala ng grupo ang biktima sa Corazon Locsin, Monteliban ng Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Primrose Gilaran, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Sa iba pang
ibang balita, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 40 to 50 centavos per liter ang madadagdag sa presyo ng gasolina at 10 to 20 centavos naman sa diesel at kerosene. Ito na ang ikatlong beses na magpapatupad ng oil price increase sa mga oil companies ngayong buwan. Patay naman ang isang hinihinalang drug pusher sa isinagawang buy-bust operation sa Malate, Manila kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano live. Jericho, good morning. Good morning, June. Dead on the spot ang isang drug pusher matapos nga makaengkwentro ng mga pulis sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police Station 9 sa Adriatico Street sa Malate, Maynila kagabi. Nakatakas naman gamit ang isang kulay itim na SUV ang isa pang kasamahan nito. Kinilalang napatay na suspect na si alias Aris Demonyo habang ang nakatakas naman ay si alias Bekbek. Ayon kay PO3 Roel Candelario, Station Investigator ng Manila Police Station, pinasakay ng mga suspect sa naturang SUV ang operatibang nagpanggap na bibili ng 200 pisong halaga ng shabu. Nang mahalata ng operatiba na armado ang katransakyong suspect sa loob ng SUV, ay napilitan itong bumaba ng sasakyan. Sumunod naman ang suspect sa kabumunot ng baril dahil nakahalata na ito na operatiba ang kanilang katransaksyon. Doon na napilitang barilin ng operatiba si alias Aris, samantalang mabilis namang nakatakas sakay ng SUV ang kasamahan nito. Sinubukan pang habulin ito ng mga pulis subalit mabilis itong nawala. Ang napatay na suspect ay kabilang sa drug watch list ng Manila Police Station 9. Na-recover naman sa crime scene ng isang 38 na kalibre ng baril at 5 sachet ng hinihinalang shabu. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Dead on the spot ang isang lalaking driver ng motorsiklo habang sugatan ang angkas nito matapos bumangga sa poste ng kuryente sa Quezon City kagabi. May hataw na balita sa Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, hindi na nakauwi ng buhay ang isang lalaki na hindi pa nakikilala matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa poste at tumalsik sa kalsada sa Scout Torillo, Barangay Sacred Heart sa Quezon City dakong alas 10 kagabi. Nakadagan pa ang motor sa biktima at duguan ng ulo nito matapos tumama sa semento na hinina lang agad itong ipinasawi. Isa pa sa nakita ng otoridad na walang helmet ang mga biktima at walang plate number ang motorsiklo. Naitakbo naman sa ospital ng Department of Public Order and Safety Rescue ang angkas na babae na nagkaroon din ng malubhang pinsala. Ayon sa ilang residente, madalas ang aksidente sa kanilang lugar dahil bukod sa madilim ay madulas din ang kalsada matapos ang malakas na ulan kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na wala ng kontrol ang sinasakyan ng mga biktima ayon sa skid mark na nakita sa dinadaanan nito sa gilid ng kalsada. Sa ngayon, Rina, inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Yan ang report dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, mula sa May Quezon City. Humingi ng tulong sa pamahalaan ng mga guro at estudyante sa isang eskwelahan na nasa isang remote area sa probinsya ng Masbate upang mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa kanilang lugar. Narito ang hataw na balita ni Jerry Galicia. Doble sa nakaraang taon ang bilang ng estudyante ngayong school year sa Simawa National High School. Mula sa mahigit 100 estudyante, umabot sa 275 ang mga mag-aaral sa naturang paaralan. Ang Simawa National High School ay matatagpuan sa Bulumbutuking bahagi sa Barangay Simawa, Bayan ng Uson sa Masbate Province. Kasabay sa pagdami ng estudyante ay ang paglaki rin ng kakulangan sa guro, libro at silid-aralan sa paaralan. Nararanasan po namin na magturo ng hanggang 8 subjects. Meron kaming 6 na class programs tapos 6 lang yung teachers. Kaya po medyo mahirap po yung kalagayan namin kasi kung may nagkakaproblema or may teacher na halimbawa may absent, may sakit, kaya apektado na po yung buong araw na klase ng ating mga mag-aaral. Ang faculty room ay ginamit na ring classroom ng mga estudyante. At dahil nasa bundok, problema din dito
ang kawalan ng supply ng kuryente at tubig. Hindi rin sapat ang 2 comfort room para sa mahigit 200 mag-aaral. Wala ring library na napupuntahan ng mga estudyante upang gumawa ng kanilang research works. So nagkulang po tayo lalo na yung mga textbook po. Hindi pa po natin maibigay ng 1:1 yung ratio. Sa ngayon po ay kaming mga teacher po ang nagpo-provide ng mga textbook natin or learners material natin. So binibigyan namin ng kopya ang mga estudyante. Yung ginagawa namin, ginogrupo na lang namin sila para lahat sila ay makapagbasa, makapagsulat at matuto sa araw-araw na pag-aaral. Humihingi naman ng tulong ang Simawa National High School sa Duterte Administration upang matugunan ang kanilang problemang pang-edukasyon sa lalong madaling panahon. Gusto ko pong iparating sa Duterte Administration na sana po yung mga paaralang ganito na lalo na sa mga nagsisimula pa lang ay mabigyan ng higit na pansin para po matugunan po natin yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Makita po sana kung ano yung mga kakulangan para po hindi po masayang yung mga pagnanais ng ating kabataan na matuto at makamit yung edukasyon, makakuha ng magandang edukasyon. Umaasa ang mga estudyante, magulang at guro na masusolusyonan ang suliraning nararanasan ng kanilang eskwelahan dito sa Barangay Simawa, Uson, Masbate. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate. Nagsagawa ng national funeral ang Italy para sa 271 nasawi sa 6.2 magnitude na lindol na naganap sa bansa noong nakaraang Miyerkules. Isinagawa ang national funeral sa sports hall ng bayan ng Ascoli Piceno na malapit sa sentro ng lindol. Dinilohan ito ng Italian President na si Sergio Mattarella at Italian Prime Minister Matteo Renzi. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 271 ang nasawi habang mahigit 330 ang sugatan. Nasa 2,000 individual naman ang nawala ng tahanan dahil sa lindol. Samantala, tiniyak ni Labor Attaché Panciano Ligutom ng Embahada ng Pilipinas sa Italy na nasa maayos na sitwasyon ang 22 Pinoy na naapektuhan ng lindol bagamat nananatili pa rin sila sa evacuation center sa Norcia, Italy. Hinihintay na lamang ng mga ito ang maayos na malilipatan na ipagkakaloob sa kanila ng Italian government. Pinatay naman sa bansang Togo sa West Africa ang mahigit 11,000 mga manok noong Sabado dahil sa outbreak ng H5N1 bird flu virus sa 2 farm sa Kapitolyo ng bansa. Kinumpirma ni Togo Agriculture Minister Oro Kora Agadazi na H5N1 bird flu virus ang kumalat sa bansa ayon sa pag-usuri sa mga apektadong hayop na isinagawa sa Italy. Pinangangambahan naman na maihawa sa maraming tao ang naturang virus dahil sa mahinang health infrastructure sa riyon at ilang naitalang kaso ng human deaths sanhi ng bird flu simula pa noong 1997. Oras na para sa untahan sa Radyo La Verdad, 13:50. Ang mga walang bird flu to si Atty. G at Ate Beth. Morning! Good morning! Hindi naman kami bird. Meron kami flu. Ayan. Pero usong sakit ngayon, si Atty. Reggie may sakit yata. Palit-palit kasi yung weather. Doon sa Togo, Africa, Beth, may human deaths dahil sa bird flu. Really? Ayun. Marami laganap ba? Or hindi naman? May mga naitala lang. Okay. Kuya Jun. G. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Biktima ng motorcycle incident o accident sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at China dapat sa ibatay sa arbitral ruling ayon kay Pangulong Duterte. Pilipinas kabilang sa idineklarang happiest place sa mundo ayon sa pag-aaral ng isang international think tank na New Economics Foundation. Bagong kuponan sa UNTV Cup Season 5 na BOC Transformers
inspirasyon ng pagnanais na mabago ang imahe ng kawanihan sa pagsali sa liga. At mahigit 1,000 residente sa Bulaon, San Fernando sa Pampanga na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako si Beth Santiago. Balik sa inyo dyan sa studio, June and Rina. Maraming salamat, Atty. G at Beth. Ito pong unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Lunes, 29 ng Agosto 2016. Puntahan po natin ating mga kasama sa Good Morning, Kuya! Punta natin sina Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Ikaw na kasi. Ikaw na. May sasabihin daw si June. Ikaw na. Bilis! Ikaw na. Kasi sabi niya ikaw na. Ikaw na. Sabi daw niya pag daw nagkukulangot daw kinukutsara. Para hindi mapanis. Para hindi mapanis. Yun lang. Gross mo, Kuya June. Bayan? Nahiya pa siya. Kasi diba? usapang kutsara Nahiya pa siya Umaga-umaga. Usapang kutsara kasi. O beta tayo na pumalawot na. Magandang umaga po muli mga sambahay. Araw na po ng Lunes, 29 ng Agosto 2016. Narito na po ikalawang paghataw ng mga balita. Biktima ng motorcycle accident sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at China dapat na ibatay sa arbitral ruling ayon kay Pangulong Duterte. Manual draft ng Freedom of Information o FOI isinapubliko na ng Malacanang. 3 ASG leader at 19 na miyembro ng bandidong Abu Sayyaf patay sa all-out war ng pamahalaan. Pilipinas, kabilang sa dineklarang happiest place sa mundo, ayon po yan sa pag-aaral ng international think tank na New Economics Foundation. At Palawan Tourism Office humihiling ng tulong sa national government upang matiyak ang authenticity ng bagong tuklas na pinakamalaking perlas sa probinsya. Sa detalye po ng ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng motorcycle accident sa Malolos, Bulacan. Ayon po sa mga nakasaksi, isang tricycle ang biglang nag-overtake sa motorsiklong minamaneho ng biktima na kinilalang si Philip John pagtalunan habang binabagtas ito ang kahabaan ng National Road. Upang hindi mahagip ng tricycle ay tinangka nitong iwasan si Philip na naging dahilan naman upang mawalan ito ng kontrol sa minamanahong motorsiklo at tuluyang matumba. Nagtamo ito ng galos at sugat sa kanang paa at posibleng dislocation sa kaliwang kamay. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima at sa kanila sa Bulacan Provincial Hospital. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat na ibatay sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal ang magiging agenda sa bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng territorial dispute. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Nakipag-usap kay Pangulong Rodrigo Duterte si Chinese Ambassador Zhao Jianhuan noong Biyernes ng hapon. Sa kanyang talumpati sa mga sundalo sa 10th Eastern Mindanao Command, inihayag ng Pangulo ang ilan sa kanilang napag-usapan ng Chinese Ambassador. Ayon kay Pangulong Duterte, 4 na oras silang nag-usap at isa sa kanilang tinalakay ay ang issue ng bilateral talk sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Iginiit ni Pangulong Duterte na dapat ay ibatay sa arbitral ruling ng International Court of Arbitration noong July ang gagawing bilateral talk sa pagitan ng dalawang bansa. We avoid trouble with them. Di pa natin kaya. Sinabi ko, Mr. Ambassador, I will not talk about it. But when we are in front of each other in a bilateral talk, dahil dalawa lang, then I would state my case. Yan. I have this arbitral judgment. We will not go out of the four corners of this paper. Then let us talk.
Muli namang binigyan diin ng Pangulo na hindi nito nais na makipagdigma, ngunit posible ito kung uurong ang China sa bilateral talks. But not now. It's not the right time to talk about it. There are so many conferences doing it. If you start it, it's going to be a multilateral crying. And that is very dangerous because pag nag-withdraw ang China sa formal talks, then it could only mean one thing. Ayon pa kay Pangulong Duterte, isusulong niya ang pagpapalakas at pagdaragdag sa puwersa ng sandatahang lakas. Secretary Lorenzana asked for 20. I said, I can only give you 10 this year. I will give it to you. 10,000 more. But there's always the standing army to protect us. Never mind how many. Even if it really causes an imbalance in the budget, it is always good to have men there ready to fight and die, rather than having them at all and just surrender, just like a meek lamb there. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang balita, umakyat na sa 21 ang nasawing membro ng Abu Sayyaf Group sa Sulu at Basilan sa all-out offensive ng militar laban sa grupo. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Tuloy-tuloy pa rin ang mas pinaigting na opensiba ng militar sa Basilan at Sulu laban sa bandidong Abu Sayyaf. Ito ay matapos na iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang all-out war laban sa grupo noong nakaraang linggo dahil sa pag-execute ng mga ito sa 18 anyos nitong bihag na si Patrick James Almodovar. Sa pinakahuling engkwentro ng mga militar at Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu nitong nakaraang Biyernes ay umabot na sa 21 bandido ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa AFP, kabilang sa mga ito ay ang 3 lider ng grupo na sina Muhammad Said alias Ama Maas, Hairul Asbang at si Hata Latif. Si Said ay sinasabing responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga dayuhang bihag nito na sina John Redsdale at Robert Hall. Habang si Asbang naman ay kilala rin umano sa sari-saring gawain ng karahasan at extortion. Ang running total natin ngayon is 21, including 3 leaders. Nabanggit nung una si Ama Maas, and then we receive information na pati si Hairul Asbang namatay na rin, and then si Latif. Wala namang nadagdag sa 17 sundalong nasugatan noong Biyernes. 4 sa kanila ay dinala kahapon sa isang army hospital sa Zamboanga City. Ang 10 pang iba ay muli namang bumalik sa operation dahil maliit na sugat lamang ang tinamo ng mga ito. Samantala, bukod sa pagsugpo sa ASG, sinisikap din ng militar na makuha ang mga natitirang bihag ng grupo. We're very careful na huwag ma-harm yung mga hostages natin. In fact, meron naman tayong mga intelligence information kung nasaan itong mga hostages na to. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Binigyang pugay sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng pagkakatatag ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang mga sundalong nasawi sa bakbakan. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Ipinagdiwang kahapon ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang ika-10 taong founding anniversary nito. Ang Westmincom ay dating kilala sa tawag na Southcom o Southern Command na nag-iisa sa buong Mindanao. Ngunit taong 2006 ay hinati ito sa dalawa at ang isa ay naging Eastern Mindanao Command o Eastmincom sa Panacan, Davao City. Sentro ng anibersaryo ang pagbibigay pugay sa mga sundalong nasawi sa bakbakan. Nagkaroon ng wreath laying sa loob ng AFP Westmincom Headquarters kasamang ilang liaison officers ng US Marines. Marami rin tayong casualties in the whole of Western Mindanao Command, and these are the very people, to yung mga heroes talaga natin. At dyan natin inaalay yung ating anibersaryo. Binigyan din ng parangal ang ilang natatanging military officers at civilian employees.
habang 20 matataas na kalibre ng baril na nakuha sa mga bandidong grupo tulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Abu Sayyaf Group ang isinailalim naman sa demilitarization. Nagpasalamat naman kay Pangulong Rodrigo Duterte ang city government dahil sa mandato nitong mas paigtingin pa ang seguridad sa Western Mindanao. Marami pong salamat din sa Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay ng utos paigtingan ang security forces pati na rin po sa Zamboanga. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Dapat naman samantalahin ang pamahalaan ang umiiral na indefinite ceasefire sa pagitan ng government forces at communist rebels upang tuluyan ng masugpo ang bandidong Abu Sayyaf Group. Ito ay ayon kay Senate Minority Leader Ralph Recto. Maari na aniyang i-redeploy sa Sulu at Basilan ang military units na dating nakatutok sa mga aktibidad ng New People's Army. Dagdag pa ng senador, ang Abu Sayyaf ang pinakabayolenteng criminal syndicate sa bansa sa kasalukuyan kaya dapat natutukan ng administrasyon ang pagsugpo sa bandidong grupo. Hindi lamang aniya masusukat ang pinsalang dulot ng grupo sa dami ng napapatay kundi maging sa negatibong epekto nito sa imahe at ekonomiya ng bansa. Isinapubliko na ng Malacanang ang draft ng People's Manual ng Executive Order No. 2 ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom of Information o FOI. Lain nitong mabigyan ng guide sa pagproseso ng requests of information ang Presidential Communications Office o PCO at mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan sa ilalim nito. Sa manual, nakapaloob ang pagkakaroon ng records officer na tatanggap ng request for information, isusumite sa kaukulang ahensya ng pamahalaan at magbibigay ng assistance sa publiko kaugnay ng FOI. Sa kopya na inilabas ng PCO, may 166 na exemptions o mga impormasyong hindi kabilang sa maaring i-access ng publiko dahil itinuturing na maselang impormasyon. Kabilang dito ang mga impormasyon na may kaugnayan sa seguridad ng bansa at iba pang kadahilanan batay sa isinumite ng Department of Justice at Solicitor General. Sa iba pang balita, ika-20 ang Pilipinas sa idineklarang happiest place sa mundo. Ayon sa ginawang pag-aaral ng international think tank na New Economics Foundation o NEF. Ayon sa NEF, ang Pilipinas ay mayroong 35.0 na Happy Planet Index o HPI. Ang HPI ay base kung ano ang nararamdaman ng isang tao tungkol sa buhay sa kabuuan mula sa antas na 1 hanggang 10. Life expectancy ng tao sa isang partikular na bansa, inequality of outcomes sa pagitan ng mga bansa at ecological footprint ng mga mamamayan. Kabilang sa HPI 2016 report ang nasa 140 bansa. Nangunguna dito ang Costa Rica, Mexico, Colombia, Vanuatu at Vietnam. Batay sa ulat, bagamat ang mga mayayamang Western country ay ikinukonsiderang standard of success, hindi naman nakakakuha ang mga ito ng mataas na ranking sa Happy Place Index. Posibleng magkaroon ng panibagong world record ang Pilipinas. Ito ay kung ma-authenticate ang umano'y pinakamalaking perlas na natuklasan sa Palawan. Narito ang hataw na balita ni Andy Pagayona. Humihiling ng tulong sa national government ang Palawan Tourism Office upang maipasuri ang perlas na nadiskubre sa lalawigan kamakailan na posibleng makakuha ng world record bilang bagong pinakamalaking perlas sa buong mundo. Ang naturang perlas ay may bigat at 34 na kilo at itinurn over sa Tourism Office ng isang mangingisda na nakatagpo nito. Matagal na umano itong nasa pangangalaga ng mangingisda, ngunit dahil sa lilipat na ito ng ibang probinsya, ay napagdesisyonang ibigay na lamang ito sa pamahalaan. Ayon sa City Tourism Office, nangangailangan sila ng mahabang panahon at malaking halaga para maipasuri ang perlas. So far, wala pa po tayong definite na time kung kailan siya or gaano siya katagal bago ma-certify kasi medyo may kamahalan yung pagpapa-certify. Kasi per gram, ayon kay Mrs. Amorao, nang mag-inquire siya sa Singapore, yun yung pinakamalapit na magsi-certify na agency kung saan meron. So nasa $300 per gram. So just imagine kung gaano kalaki yung gagastusin with that 34 figures.
Sa ngayon ay nakadisplay ang perlas sa City Hall ng Puerto Princesa. Para maging tourist attraction at the same time maipakita na kumbaga dito sa Puerto Princesa meron tayong itinatagong ganung mga uri ng perlas. Ang kasalukuyang record ng pinakamalaking perlas sa buong mundo na may bigat na 9 kilo ay hawak ng Palawan, at kung ma-authenticate ang perlas na hawak nila ngayon, ito na ang pang-apat na pinakamalaking perlas sa buong mundo na natagpuan sa Palawan, at tatawagin itong Pearl of Puerto Princesa. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. Sa iba pang balita, binigyang parangal ang ilan nating mga kababayan dahil sa naiambag nila sa larangan ng sining at iba't ibang propesyon sa United Arab Emirates. Narito ang hataw na balita ni Beverly Balmaceda. Ilang kababayan natin ang binigyang parangal sa ginanap na The Filipino Times Awards 2016 dito sa UAE. Isa sa mga ito ay si Architect Celso II Berenguel Creer na kinikilala bilang Photographer of the Year at Architect of the Year. Ayon kay Architect Celso, mahalagang ibigay ang buong puso sa paggawa upang makamit ang inaasam na pangarap. True talent alone is not enough. But if you boost the skill around it, embrace the skill, and with heart, you can achieve anything. Pagtulong sa kapwa siya namang adhikain ng itinanghal na Top Executive of the Year na si Dr. Rebecca Desiderio, ang CEO ng The Medical City Dubai. Taong 2014 nang formal na mairehistro ang The Medical City sa Dubai, ang kauna-unahang Filipino healthcare brand na nailunsad sa global health industry. Ayon kay Dr. Desiderio, bilang tulong sa ating mga kababayan, ay naglagay sila ng programa at libreng serbisyo para sa mga distressed women sa Philippine Overseas Labor Office Polo. Nagkakaloob rin sila ng sponsor airfare sa mga kababayan natin na nagnanais na makauwi sa Pilipinas. Nagsasagawa rin sila ng weekly free check-up para sa ibang lahi dito sa Dubai na walang insurance providers. Ayon kay Dr. Desiderio, bagaman nagpapasalamat siya sa tinamong karangalan, mas iniisip niya ang makatulong para sa mas mahalagang ganti mula sa Panginoon. Kasi ako, when I work for the Lord. That's the aim goal. That's the goal of my life. These awards, these are really flattering. But the aim should always be for the eternal rewards. Ayon naman kay Ambassador to the UAE Constancio Vigno Jr., marapat lamang na parangalan ng mga natatanging Pilipino upang maging inspirasyon din sa iba. It is about time that recognition is given to our outstanding kababayans, who have excelled in their respective fields. Beverly Balmaceda, UNTV News and Rescue, Dubai. Tinanggal na sa kani-kanilang pwesto ang 22 Chief of Police sa Cagayan Valley Region matapos silang bumagsak sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon kay PNP Region 2 Acting Director Police Chief Superintendent Gilbert Sosa, nabigo ang mga ito na maipakitang magiging mabisa silang katuwang ng pambansang pulisya na masugpo ang operasyon ng iligal na droga sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Sinabi pa ni Sosa na binalaan naman niya nang maupo siya sa pwesto ang kanyang mga Chief of Police at Provincial Directors na mag-double time sa kampanya kontra droga, at kung hindi nila makakamit ang kanilang target sa itinakdang deadline ay sisibakin niya ang mga ito. Sa 22 na relieve, 12 ang mula sa Isabela, 6 ang nakadestino sa Cagayan, 3 ang galing sa probinsya ng Nueva Vizcaya at 1 ang galing sa Quirino Province. Inirekomenda ng United States Food and Drug Administration o FDA na isilalim sa Zika testing ang lahat ng donated blood sa buong Estados Unidos at mga teritoryo nito tayo upang maiwasan ang Zika virus transmission sa pamamagitan ng blood supply ng bansa. Pinangangambahan ng FDA na aksidenteng maibigay sa mga buntis ang dugong may Zika virus at magkaroon ng severe birth defect ang mga sanggol. Ayon sa rekomendasyon ng FDA, kailangang maisagawa sa loob ng 4 na linggo ang blood testing sa 11 lugar sa bansa na may mataas na posibilidad ng travel-related transmission gaya ng Alabama, Arizona, California, Georgia, Hawaii at iba pa.
Samantalang 12 linggo naman ang deadline sa iba pang estado ng Amerika. Patay ang 10 habang sugatan naman ang 32 pasahero ng bumaligtad na coach o minibus sa Guangxi Zhuang Autonomous Region sa China kahapon. Ayon sa mga bomberong kasama sa rescue operations, tinatahak ng bus na may lulang 42 pasahero ang tulay ng Namu sa Tanluo County nang bumangga ito sa guardrail at mawala ng balanse bago bumagsak sa bangin. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Nagdulot ng abot-tuhod na pagbaha ang malakas na pagbuhos ng ulan kagabi sa 4 na barangay sa Valenzuela City. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning, Angela. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Pahirap na naman sa mga residente ng 4 na barangay dito sa Valenzuela City ang mga pagbaha na resulta ng malakas na pagbuhos ng ulan kagabi. Hanggang tuhod ang baha sa mga apektadong barangay ng Barangay Mabolo, Barangay Coloong, Barangay Polo at Barangay Malanday. Ayon kay Ricardo Francisco, residente ng Barangay Malanday, sanay na sila sa mga panahon na bumabaha sa kanilang lugar. Subalit kumpara noong mga nakaraang taon ay mas mabilis umano ngayon tumaas ang tubig kapag bumubuhos na ang ulan. Malapit din anya sila sa dagat at nataon pa na high tide kaya mas tumaas ang tubig. Dahil dito, apektado na naman ang pasok ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga eskwelahan sa lugar tulad na lang ng Malanday National High School at High Horizon Preschool and Grade School kung saan halos 1 kilometrong baha sa MH Del Pilar Street at mga karatig kalsada ang papunta sa mga eskwelahan. Paalala naman ng mga barangay official sa mga residente sa mga naturang mga lugar na pag-ibayuhin ang pag-iingat at umiwas sa paglusong sa tubig baha upang makaiwas sa sakit na leptospirosis. Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nagulat mula sa Valenzuela City. Alam mo, Jun, dagdag ko lang dun sa sinabi kanina na happiest place ang bansang Pilipinas. Kasi meron ako nabasa before na we are blessed daw to be in a tropical country. Bakit? Kasi daw, supposedly dahil naarawan tayo, itong vitamin D na may kaugnayan yung vitamin D. Yes, Ba? medically speaking, yung vitamin D na nakukuha natin from the sun increases the level of serotonin. Ano yung serotonin? Yung ano natin, yung panlaban natin sa stress. Wow, matindi. So yung mga, kaya yung western... Na-research mo yun? Hindi, nabasa ko yung before eh. Tapos sabi nga nila, kaya yung mga western countries, wala doon sa happiest place. Kasi di ba meron silang snow, may winter sila. Pero, they experience naman yung sad na sinasabi nila, yung seasonal affective disorder. Pero sa kabila ng mauunlad sila, hindi sila happy, no? Hindi sila happy. No? So, hindi pera talaga. Oo. Hindi pera lang ang basihan ng tayo, kahit na maraming bagyong dumarating sa atin, nakakatawa pa rin ang Pilipino, nakakangiti pa rin. Imagine nung nag-Yolanda tayo before, tapos syempre, nabalita tayo noon all over the world sa CNN International. Pinapakita nung reporter na talagang kung gaano tayo resilient. Nakikita nila na kahit hanggang dito na yung tubig natin, nakatawa pa rin tayo sa camera. At hindi maraming naluloko. Exactly. Diba? Nasisiraan ng bite, ibig sabihin. Diba? Kaya, tayo ay blessed to be in a tropical country. Diba? Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang magtungo sa ilang bansa sa Asia sa susunod na linggo. Embahada ng Pilipinas sa Italy tiniyak na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipinong naapektuhan ng 6.2 magnitude na lindol. UNTV Cup Season 5, mamayang gabi na. Pinakabagong koponan na BOC Transformers makikipagsabayan sa mga veteranong team sa liga. Para sa ating serbisyong kasambahay, mahigit 1,000 residente sa Bulaon, San Fernando, Pampanga na paglingkuran ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At 2 overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia tinulungang makauwi
ng Pilipinas ng programang Serbisyong Kasambahay. At iyan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Lunes, 29 ng Agosto 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Puntahan natin sina Kuya at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Attorney George and si Beth S. So, maraming salamat sa inyo sa huntahan. Kami po ay hataw na kagad at araw ho ng Monday, August 29, 2016. Sabayan na tayo napapakinggan ngayon sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sa mga ngayon pa lang ho nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito na po ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang magtungo sa ilang bansa sa Asia sa susunod na linggo. Embahada ng Pilipinas sa Italy tiniyak na nasa maayos na kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng 6.2 magnitude na lindol. UNTV Cup Season 5 mamayang gabi na. Pinakabagong kuponan na BOC Transformers makikipagsabayan sa mga veteranong team sa liga. Para sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 residente sa Bulaon, San Fernando sa Pampanga na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At 2 overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia tinulungang makauwi ng Pilipinas ng programang Serbisyong Kasangbahay. Nakatakda na magtungo sa susunod na linggo sa ilang bansa sa Asia si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa September 4 at 5 ay nasa Brunei si Pangulong Duterte para sa kanyang working visit. Una na ang sinabi ng Pangulo na nais niyang pasalamatan ng personal ang Royal Government ng Brunei dahil sa pagbibigay nito ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Sa September 6 hanggang 8 naman ay dadalo siya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na gaganapin sa Laos. Matapos nito ay tutulak naman ang Pangulo patungong Indonesia para sa kanyang 2-day working visit. Ito ang kauna-unahang foreign trip ni Pangulong Duterte mula ng mahalal bilang presidente ng Pilipinas. Silipon na po tayo sa lagay ng traffic ngayong araw na ito ng Lunes kay Joan Nano gamit ang ating UNTV drone na nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Joan? Good morning sa iyo, Kuya. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. At dahil nga po ngayon ay holiday, National Heroes Day, ay wala pong pasok sa mga opisina, gayon din sa mga eskwelahan. Kaya naman po ang karamihan sa ating mga kababayan ay maaaring samantalahin ang araw po na ito upang sila po ay makapamasyal, habang ang ilan naman po ay sasamantalahin ang araw na ito upang makapanood ng UNTV Cup mamaya. Magandang balita po dahil asahan na po nila ang light to moderate traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong araw. Sa mga sasakyan po na babaybay sa kahabaan ng Espanya, kung kayo po ay pupunta ng Moraita o Quiapo, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang ang mga motorista naman po na galing ng Manila area at papalabas dito po sa may EDSA Quezon Avenue o yung mga papatawid po patungong Commonwealth Avenue ay wala pa ring magiging problema dahil light traffic situation pa po ang nararanasan ng ating mga motorista. Para naman po sa mga babiyahe sa may Sukat Road sa may Parañaque, ang mga sasakyan po na makikita ninyo sa inyong mga television screen, kung kayo po ay patungo dyan sa may Sukat Highway, ay light traffic situation pa rin po ang nararanasan sa lugar na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada, kung kayo po ay patungo naman po sa may area po ng Baclaran, ay tuloy-tuloy pa rin at maluwag pa rin ang sitwasyon ng ating traffic dyan sa may Baclaran.
Puntahan naman natin ang northern area, dito po sa may area ng Letre Malabon. Ang mga sasakyan po na patungo ng monumento para po sa ating mga motorista na bumabiyahe po patungo ng monumento ay light traffic situation pa rin po ang nararanasan ng ating mga motorista sa lugar na yan. Habang ang mga bumabiyahe naman po patungo dyan sa may C4 Navotas ay tuloy-tuloy pa rin at mabilis pa rin ang daloy ng trapiko sa lugar na yan. Habang sa may area naman po ng Baclaran, ang makikita po ninyo sa inyong mga television screen, ito po yung mga motorista na patungo po ng Manila area. Sa ngayon po ay light to moderate traffic ang sitwasyon po sa lugar na yan. Habang kung kayo naman po ay patungo ng Coastal Baclaran, ganun din po ay light to moderate traffic situation din po ang nararanasan ng ating mga motorista, gayon din ang ating mga commuter sa may area po na yan. Silipin naman natin ang area ng C5E Rodriguez sa may Pasig. Ang makikita nyo po sa inyong mga television screen, ito po yung mga sasakyan na patungo po ng Makati area. Sa mga oras po na ito ay maluwag pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po ang kabilang bahagi po ng kalsada. Ito naman po yung mga papunta ng Libis area. Sa oras po na ito ay light traffic situation pa rin po ang nararanasan ng ating mga motorista. Habang ang area naman po ng Commonwealth Avenue sa mga patungo po ng Fairview, sa mga oras po na ito ay light traffic situation pa rin po ang mararanasan ng ating mga motorista na bumabaybay po sa lugar na yan. Habang ang mga patungo naman po dito sa may Pilcoa ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Kuya, nais nga natin muling paalalahanan ng ating pong mga motorista na importante po ang disiplina at palaging pagsunod sa batas trapiko upang makaiwas sa anumang aksidente. At dahil nga ngayon araw po ay holiday, suspendido po ang ating number coding scheme. Yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa inyo dyan sa studio, Kuya. Maraming salamat, Joanano, nagulat ng live mula sa EDSA Quezon Avenue. Posibleng magpatupad muli ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 40 hanggang 50 sentimos ang maaaring itaas sa halaga ng kada litro ng gasolina, habang 10 hanggang 20 sentimo naman sa bawat litro ng diesel at kerosene. Ito na ang ikatlong beses na magpapatupad ng oil price increase ang mga oil companies. Tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Italy na walang nasaktang Pilipino sa naganap na 6.2 magnitude na lindol sa bansa noong Miyerkules. At ayon kay Labor Attaché Ponciano Ligutom, nasa ligtas na kalagayan ngayon ang ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Pansamantala munang nanunuluyan ang mga ito sa evacuation center sa Norcia, Italy, habang ginihintay ang maayos na malilipatan na ipagkakaloob naman ng Italian government. Ayon sa ulat, umabot sa 2,000 residente ang nawala ng tahanan dahil sa lindol. Weather update muna tayo mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Ray, how's the weather today? Morning po Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Medyo makulimlim po malaking bahagi ng ating bansa. Kuya, habagat pa rin po nakaka-apekto after nitong si Dindo na lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. So, schedule nito mamayang hapon. May ulan-ulan na naman dito sa metro. Medyo po magkakaroon ng improvement mula mamayang hapon, lalo na po bukas ay magkakaroon po tayong improvement na less na po yung mga pag-ulan natin, pabugso-bugso Kuya. So, medyo maaraw today, ganun ba? Apo, medyo may sisikat po ng konti ang araw at magkakaroon din po ng mga pag-ulan lang po, medyo putol-putol po Kuya. O kasi baka mamayang gabi mga pupunta sa UNTV Cup opo. May exemption po yung area na yun sa MOA stranded na naman. Matraffic sila sa ulan. Ay Kuya, yung sa ano po sa may area po ng Pasay, medyo unhealthy po yung hangin ngayon dyan. Mahigit na po sa 110 yung pong kanilang particulate matter 10 na sinusukat dyan Kuya. Medyo unhealthy po, medyo may pollution po dyan sa area na yan Kuya. Sige. Alamin natin ang kabuuang ulat ng panahon mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Go ahead, Ray. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong southwest monsoon o habagat, nakaka-apekto pa rin po sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, kasama na rin po ang Cordillera at Central Luzon. Makulimlim po ang lagay ng panahon at makakaranas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na mga pagulan
posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng light to moderate rains. Ang Science Garden sa Quezon City, maaari pong maitala ang temperaturang 31 degrees Celsius, kaya hindi sa may area ng Tuigaraw. Sa Baguio po, 16 to 20 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Makalimlim din po ang lagay ng panahon sa may area ng Visayas at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Ilocos City o Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu 32, gayon din po dito sa may area ng Tacloban City. Fair weather po ang mararanasan sa Mindanao. Makakaranas din po dyan ng mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot naman sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Davao 32, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Samantala, alam naman po natin ang lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea, maaari pong umabot sa 27 degrees Celsius ang maximum temperature dyan. Partly cloudy with rain showers po ang magiging lagay po ng panahon. Samantalang sa Tokyo, Japan, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius na may mahinang mga pag-ulan. Sa Taipei, Taiwan ay meron pong partly cloudy with rain showers. Ang papawirin po dyan, makakaras naman po ng maximum temperature na 29 degrees Celsius. Sa Beijing, China, ay malamig pa rin po dyan. 18 to 30 degrees Celsius ang maximum temperature with partly cloudy skies. At sa Hong Kong naman po ay maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura with partly cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Sa Bangkok, Thailand, ay meron din pong mga pagulan, pagkidat at pagkulog. Maaari pong makitala ang temperaturang 33 degrees Celsius. Sa Vietnam po, sa Hanoi, ay maaari pong umabot sa 33 ang temperatura at 34 sa area po ng Ho Chi Minh, Vietnam, at maaari na pong magkakaroon din po dyan ng rain showers and thunderstorms. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature at hindi po nagkakalayuan sa temperatura dyan sa may Singapore, kung saan makakaranas naman po ng rain showers and thunderstorms. Monsoon rains sa maaari pong maranasan sa Jakarta, sa Indonesia, at maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Medyo maulan po sa lugar po na yan. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:44 a.m. Atin naman pong sunset, 6:10 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang flag raising at wreath-laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Mula sa Taguig City, may hataw na balita si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie, go ahead. Magandang umaga, Angela. Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang flag raising at wreath-laying ceremony dito sa libingan ng mga bayani mamayang alas 8 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon bilang Pangulo ni President Duterte na pangunahan ang pag-alaala sa kagitingan ng lahat ng mga bayaning Pilipino. Ang National Historical Commission of the Philippines, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ang organizer ng mga event para ipagdiwang ang kabayanihan ng mga Filipino hero. Samantala, ang tema naman ngayong taon ay bawat Pilipino bayaning katuwang sa pagbabago. Kabilang sa mga makikilahok sa programa ngayong umaga ang Armed Forces of the Philippines, si Taguig City Mayor Laarni Cayetano at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, dating ipinagdiriwang ang National Heroes Day kasabay ng pagdiriwang o paggunita sa Bonifacio Day tuwing November 30. Subalit sa bisa ng Republic Act 9492 noong 2007 ay ginawa na itong tuwing huling Lunes ng buwan ng Agosto. Ngayon, Angela, unti-unti na nagtitipon ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, mga mag-aaral at mga government officials para sa inaantabayan ng pagdiriwang ng National Heroes Day dito sa libingan ng mga bayani. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-ulat mula sa Taguig City. Mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa San Fernando, Pampanga ang natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Maituturing na first-class municipality ang City of San Fernando sa lalawigan ng Pampanga. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa ring mga residente sa ilang lugar sa lungsod ang hindi maluwan ng pamumuhay.
Kabilang narito ang Barangay Bulaon na may 27,000 residente. Marami sa mga naninirahan dito ang may problema sa kalusugan, ngunit hindi makapagpakonsulta sa doktor. Dahil gusto kong humingi ng tulong para sa mga pangangailangan ng karamdaman ko. Kasi wala na ako nag-aanap buhay. Yung anak ko nakikipaglaba lang siya. Minsan kasi nagkukulangan din pa ako ng gamot. Kaya gusto ko sanang magpatulong kung sino man ang maaaring tumulong sa akin. Kaya naman minabuti ng isa sa mga residente dito na humiling sa UNTV ng isang medical mission na magiging kauna-unahan sa kanilang barangay. At bilang bahagi ng advokasya ng himpilan na makatulong sa kapwa, agad naman itong tinugunan ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Magpapasalamat po kami sa UNTV. Binigyan kami ng pagkakataon na ganitong event ng medical mission. Nabanggit po kanina, first time po. First time pa lang po dito sa barangay na to. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit 1,000 ang napaglingkuran ng libreng medical mission. Ilan sa mga serbisyong medikal na ipinagkaloob sa mga residente ng Barangay Bulaon ay ang medical adult at pediatric consultation, optical services na may kasamang libreng salamin sa mata para sa mga may malabong paningin, chest x-ray at meron din libreng bunot ng ngipin. Bukod pa rito ang mga lumapit upang ikonsulta ang kanilang problemang legal. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng natulungan sa serbisyong kasambahay na ito ng UNTV. Joshua Antonio para sa serbisyong kasambahay. Libreng airline ticket pauwi sa Pilipinas ng programang serbisyong kasambahay ang 2 OFW na nagkaproblema sa kani-kanilang kumpanya sa Saudi Arabia. Narito ang hataw na balita ni Mabel Razon. Napagkalooban ng libreng tiket pauwi sa Pilipinas ang 2 nating kababayan na hindi naging maayos ang hanap buhay dito sa Saudi Arabia. Nauna nang nakauwi noong Sabado si Dennis Diangco sa pamamagitan ng tulong ng programa ng UNTV na Serbisyong Kasangbahay. Disyembre ng nakaraang taon lamang siya nagsimulang magtrabaho sa Al Alamiya Company. Dahil sa hindi maayos na sistema ng pasahod ay nagdesisyon na itong lumapit sa programa upang makauwi na lamang sa Pilipinas. Salamat po ako sa programa ni Daniel sa Serbisyong Kasambahay. Unang-una po kasi makakauwi na po, makakasama ko na yung pamilya ko. Pinapabot ko sa kanya yung taos-pusong pasasalamat. Ganito rin ang sinapit ng isa pang Pinoy worker na si Noe Dayawon. 3 buwan na siyang stranded sa Saudi Arabia dahil nagsara ang kanyang pinapasukang kumpanya. Ayon pa kay Noe, inilapit na niya ang kanyang kaso sa Polo, subalit ayon sa ahensya, hindi na umano siya miyembro ng OWA kaya hindi na siya matutulungan nito. Laking pasasalamat ni Noe na nakahingi siya ng tulong sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ako po yung nagpapasalamat at masaya-masaya dahil sa programa na kasambahay sa UNTV. Ako po ay nakakauwi ng libre at ito po masaya dahil ang ilang oras na lang ay makaalis naman sa Saudi. Ngayong hapon, Lunes ay nakatakdang dumating si Noe sa Pilipinas. Di man naging matagumpay ang kanyang pangingibang bansa, masaya siya na muli niyang makakapiling ang kanyang pamilya. Mabel Razon para sa Serbisyong Kasambahay. Sa sports balita naman, kasama natin si Rina Villamor. Go ahead, Rina. Good morning. Yes, Rina. Good morning, Kuya. Ilang oras na lamang at magsisimula na nga ang inaabangan nating lahat ng UNTV Cup Season 5 sa Mall of Asia Arena. That's true. At marami nang excited at maraming nag-aabang talaga kung ano ang mangyayari sa ating opening, lalo na doon sa ating magiging opening game din. Yes, Kuya. Ako din na-excite ako kasi hindi ko pa nakikita yung line-up ng mga players, no? Pero marami ako naririnig na marami daw sa kanila yung na-reshuffle yung team nila kahit yung mga top teams natin dati, Kuya. Ayan, ito yung mga teams na kasama natin. Sige, yung Malacanang Kamao, Senate Defenders, Judiciary Mages, HOR Solons, PNP Responders, AFP Cavaliers, GSIS Furies, DOJ Justice Boosters, NHA Builders, MMDA Black Wolves, BFP Firefighters, Ombudsman Graft Busters at BOC Transformers. 12
12 lineup ng Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Challenge inilabas na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Kinabibilangan ito ng mga kamakailang naglaro sa Siaba Stankovic Cup noong Mayo. Ang 12 atleta ay sina Chris Michael Tolomia, Eduardo Dakiwag, Mark Bello, Kevin Ferrer, R.R. Pugoy, Carl Cruz, Russell Escoto, Arnold Van Opstal, Jaymar Perez, Alfonso Gotladera, Von Pesumal at Chris Javier. Hindi nakasama sa lineup sina Kiefer Ravena at ang miyembro ng Gilas 4.0 na si Bobby Ray Parks na ngayon ay nasa Amerika para mag-try out sa NBA. Magsisimula ang FIBA Asia Challenge sa September 9 at matatapos sa September 18. Unang makakarap ng Pilipinas ang bansang India sa September 9 bago ang FIBA Asia Cup finalists na Chinese Taipei na pare-parehong nasa Group B. Sa Group A ang mga bansang China, Jordan, Kazakhstan. Group C ang Iran, Qatar, Iraq. At Group D ang Japan, Korea at Thailand. Ang 5 kupunan na mangingibabaw sa FIBA Asia Challenge ay aabante sa 2017 FIBA Asia Cup. Mamayang gabi na nga ang pinaka-inaabangang pagbubukas ng UNTV Cup Season 5 sa Mall of Asia Arena. At bago magsimula ang laban, kani-kaniyang paghahanda ang ginawa ng bawat kupunan. Isa na nga rito ang GSIS Furies. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. 2 buwan naghanda ang GSIS Furies para sa UNTV Cup Season 5 na magsisimula na ngayong araw. Ayon sa team captain ng koponan, maliban sa kanilang regular na pag-iensayo ng 3 beses sa isang linggo, sumasali din sila sa iba't ibang basketball games kada linggo. Medyo nag-beef up and we have some practices or extra practices. May tournaments kami sinasalihan para hopefully maging maganda yung showing namin for this coming UNTV Cup. Kumpiyansa ang GSIS Furies na magiging maganda ang performance nila ngayong season, lalo na't meron silang 3 bagong miyembro na veterano sa paglalaro ng basketball. So kompleto kami. Meron kaming gwardiya ngayon. In every position, meron talaga maglalaro. Unlike before na walang ganito, walang ganyan. Ngayon, may sentro, may maglalaro sa ilalim, may magdadala ng bola. Kompleto sila in every position ngayon. Ayon sa grupo, sisikapin nilang higitan ang nakuhang standing noong nakaraan season na 2 wins, 3 losses at itaas ang bandera ng GSIS bilang isa sa mga malalakas na koponan ng UNTV Cup. Pag maglaro kami, siguro basta we're gonna compete, lalaban kami talaga ngayon. Unlike before na talagang shaky, ngayon lalaban talaga sila. We are the GSIS Furies. Iniimbitahan po namin kayo sa MOA Arena sa Monday, 7 p.m. para sa UNTV Cup Season 5! Joyce Balancio para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, isang bagong koponan naman ang magpapamalas ng kanilang kakayahan sa larangan ng basketball ang BOC Transformers. Ayon sa Bureau of Customs, ang pagbabago sa imahe ng kawanihan ang isa sa inspirasyon ng kanilang pagsali sa UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Bagito pero determinado. Bagamat wala pang 1 buwan na nabuo ang koponan, subalit handa ng makipagsabayan sa mga veteranong team ng UNTV Cup ang BOC Transformers ng Bureau of Customs. Ang Transformers ang pinakabagong koponan na nadagdag sa liga. Magsisilbing timon ng team ang playing coach na si Kenneth the Captain Marvel Duremdes. As a former Senate Defender player, playing coach, alam ko kung gaano kabigat yung liga na to, yung tournament na to. As I've been keep saying to my players na hindi ito tournament lang. Malakas ang players, ang team naghahanda talaga dito. Bukod sa mga empleyado mula sa iba't ibang departamento ng kawanihan, sasandalan ng koponan ang mga dating professional basketball stars na sina Marlo Aquino, AJ File at Jerome Ejercito. Leadership, depensa, rebound, saka guidance para doon sa mga kumbaga employee ng Bureau of Customs. Basketball passion ko na eh. Passion nga, lalo na ito mapupunta sa charity. Talagang ganado ka dahil marami kang matutulungan na tao. Ayon kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon, siya mismo ang pumili ng pangalan ng team dahil isa sa kanilang inspirasyon sa pagsali sa UNTV Cup ang mabago ang imahe ng Bureau of Customs. Para mas maging friendly ang dating namin sa taong bayan,
ito ay talagang para ilapit sa taong bayan yung customs. Hindi pwedeng isolated ang customs. Yung tagumpay ng Bureau of Customs ay hindi magagampanan ng Bureau lang mag-isa. Kailangan din namin ng suporta ng taong bayan. At kahit bago sa liga, target ng Transformers na makakuha ng panalo ngayong Season 5. Yung team natin, hindi dahil bago yan, ay hindi natin hinahangad na manalo. There's no timeline to win. Ganon din sa pagbabago ng isang ahensya. Hindi mo kailangan ng 10 taon para baguhin mo yung ahensya. Kailangan mo lang ay yung dedikasyon, yung sincerity para baguhin mo yung isang ahensya. Yun yung... Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Nakita niyo naman, Kuya at Angela, lahat ng ating kupunan at this UNTV Cup Season 5 ay competitive dahil marami silang idinagdag doon sa kanilang lineup. Kuya at Angela? Hindi, ang lalaki. Oo nga. Yan bang gusto mong kalabanin, Kuya, sa Okay na kami. exhibition game? Oo, madali. Kaya lang dapat pag gaya ng mga malalaki na ganyan ang nilabanan mo sa exhibition game, dapat mas maliit ang bola gamitin mo. Dapat maliit lang na bola. Hindi, para mahirapan silang patalbugin. Patangkad eh. Maraming salamat, Rina. Abangan ka namin mamaya sa iyong coverage dyan sa UNTV Cup. Sa MOA, ha? Mall of Asia. Sige, I'll see you around. Thank you. Ano oras yun, Kuya? 7. 7. Ako nakakaisip. Yes, pero 7. Nakabahan ako dun sa 7 kasi meron kaming ang traffic galing ng traffic galing ng di ba? Hindi nga galing dito, galing ng Maynila. I know. Anyway, sige. Makakarating kayang, Kuya, God willing. Dapat chopper. Okay, go. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, na untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Lunes, August 29, 2016. Susunod na ang programa Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.